Nung nangyari na naman itong bagyo ngayon, pagpunta ko, nakita ko, hindi nagagawa. Akala ko ba meron tayong linagay dito? Hindi pa naumpisa, whatever. Yun the usual excuses. Eh, sabi ko, kanukuhan na ito. Maliwanag na hindi ginagawa ang trabaho. And the worst part of this all, yung napupunta, kuminsan yung mga project na hindi maganda, napupunta sa unappropriated. Ano yun? Utang yun. Nangungutang tayo para mangrakot itong mga ito. Sobra na yun. Sobra na yun. Mukhang napuno na talaga ang Pangulo. Tila wala kasing nahihiya sa mga pinaringgan niya sa SONA. Ang pondo raw para sa mga proyekto, naglaho parang bula. Sadya nga talagang may makakapal na mukha. They know who they are, ayon sa Pangulo, at hindi sila sasantuhin kahit pa kaalyado. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Simulcast tayo sa DWAR Abante Radyo at 94.7 Mellow BFM. Ako naman si Willard Cheng. Mapapanood din tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Converge 74, Sky Cable Channel 33, TCL Smart TV at Samsung TV Plus. At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. PBBM kinumpirmang may listahan na ng mga umano'y sangkot sa katiwalian kaugnay ng flood control projects. Kahit kaalyado, hindi raw sasantuhin. Ilang DPWH official na promote pa umano kasunod ng pagbagsak ng tulay sa Isabela noong Pebrero. Senate Blue Ribbon Committee mag-iimbestiga. Isa lang daw fairy tale, mga paratang ni missing Sabongeros whistleblower Dondon Patidongan, tinurigsa ng kampo ni Atong Ang. Sa pool sa CCTV, Intel officer ng PNP Highway Patrol Group, pinagbabaril ng riding in tandem sa Makati. Biktima, ninakawan pa. Inflation bumagal sa 0.9%, ang pinakamababang level sa higit 5 taon. At Judian Santos at Marian Rivera may kondisyon daw bago papasukin sa showbiz o papasukin sa showbiz ang kani-kanilang mga anak. Sobra na yun. Galit na raw ang Pangulo dahil ang pondo para sa infrastructure projects ng gobyerno naubos umano sa korupsyon. At dahil dyan, mga ordinaryong Pilipino ang nagdurusa ngayon. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Halos 2 dekada nang nakatira sa Barangay Malis, Bulacan si Rosel. Nang dumating daw siya dito noong 2006, maganda pa raw ang barangay nila at hindi pa lubog sa tubig. Matapos ilagay sa state of calamity ang Bulacan nitong Hulyo dahil sa mga bagyo at habagat, hindi na naubos ang baha rito. Kapag may bagyo, umaakyat hanggang bewang at dibdib ang taas ng tubig. Sana po masolusyonan po yung ganitong sitwasyon namin, lalo na po sa mga kabataan. Hirap na po sila para nais po nilang makapag-aral ng mabuti, pero dahil sa sitwasyon namin is napakahirap po. Kaya nananawagan po kami na sana po aksyonan po nila yung pong mga ginagawa pong sa gilid ng ilog na mga dike na gano'n. Ituloy lang po yun. Karamihan daw sa mga residente ng Barangay Malis nagkakasakit na dahil sa exposure sa tubig. 6 ang batang inaalagaan ni Rosel at 3 rito kanyang mga ampon. Nang maospital ang pinakabata dahil sa pagdudumi at pagsusuka, mabigat daw sa bulsa kahit may health insurance sila. Ang isang inuman po nito ay... Ang barangay health worker naman si Salvacion, tanggap na ang pagkalugi sa kanyang panindang mga gulay tuwing may bagyong dumadaan sa kanila. Hindi na po namin kinikilo kasi isa pa po sa mga... ano po yun, trabaho pa na, dagdag pa po trabaho, pero nami-maintain naman po namin kung ilan yung nasira, kung ilan po ang napapakinabangan.
Walang kotseng makikita sa barangay. Ang mga e-bike, unti-unti na rin daw naglaho dahil sa epekto ng baha sa mga makina. Kaya't ang mode of transportation ng mga tao palabas ng highway, motor, padjak o tricycle. Kahit walang bagyo, abot binte ang araw-araw na tubig baha dito sa pinakamababang parte ng Barangay Malis kung saan kapantay ng tubig sa creek ang tubig dito sa kalye. Ang isa sa itinuturong dahilan umano ng mga residente, ang construction ng airport sa Bulacan. Simula po yung tinambakan po nila yon, yung mga kasi katubigan po yon. Simula po tinambakan, naging ganito na po yung resulta. Mula dito po is parang dahil nawawala po yung lawak nung ng tubig. Ang main solution daw ng Bulacan LGU, pataasin ang mga kalsada. Ang problema, mataas nga ang daan, nananatili namang mababa ang mga bahay kaya pinapasok pa rin ang baha. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan natin. Matapos magbanta si PBBM kaugnay ng umano'y budget insertion sa flood control projects, may panibagong hamon ng Pangulo sa kung tawagin niya yung mga kontratista at mga kasabwat nila. Nung nangyari na naman itong bagyo ngayon, pagpunta ko, nakita ko hindi nagagawa. Akala ko ba meron tayong linagay dito? Hindi pa naumpisa, whatever. Yun, the usual excuses. Sabi ko, kalukuhan na ito. Maliwanag na hindi ginagawa ang trabaho. They know who they are. Yan ang sagot ni PBBM sa kung sino raw ba ang pinatatamaan niya. May mga notorious na raw talaga sa gawaing ito at hindi maayos ang problema sa korupsyon kung hindi magtuturo ng may sala. May mga pangalan na rin daw na hawak ang administrasyon at kakasuhan ng sino mang hindi makapagpaliwanag kung saan napunta ang pondo para sa mga flood control project. And the worst part of this all, yung napupunta, kuminsan yung mga project na hindi maganda, napupunta sa unappropriated. Ano yun? Utang yun. Nangungutang tayo para mangurakot itong mga ito. Sobra na yun. Sobra na yun. Giit ng Pangulo, mayroon dapat managot at hindi sasantuhin kahit pa kaalyado. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Imbis managot, na promote pa raw ang ilang DPWH official kasunod ng pagbagsak ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela noong Pebrero. Kaya ang Senate Blue Ribbon Committee iimbestigahan na ang issue. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Kabagan Santa Maria Bridge has fallen dahil umano sa mahinang structural design o kapabayaan. Kaya ayon sa mga utaw, mas matibay pa pala mga opisyal ng DPWH dahil ni isa walang tumumba. Sino po ang dapat managot? Sino ang may sala? I take this floor to demand answers. Kaya sa kanyang privilege speech sa Senado, kwinestyon ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada kung bakit ang driver lang ng truck na may kargang mas mabigat sa pinahihintulutang dumaan sa tulay ang nagdesenyo ng tulay at ang kontraktor ang pinapanagot. What about the public officials who exercised oversight functions? Wala tayong nabalitaan na nasuspending opisyal ng DPWH na may kinalaman sa proyektong ito. Wala rin tayong nabalitaan, iniimbestigahan sila upang panagutin. Para kay Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta, naiwasan sana ang trahedya kung naging maagap ang pamahalaan na maglagay ng timbangan para sa mga malalaking sasakyang dumadaan sa tulay, lalo't may nakalagay na weight limit. Wala bang weighing scale or weighing station or weighing facility na itinalaga ang local government or national government para sa ganon yung lahat ng dadaan ng mga behikulo? Sa aking pagkakalam po, Ginoong Pangulo, ay wala pong weighing bridge na nakalagay po rin sa Kabagan Santa Maria Bridge. Kaya siguro bigla nilang pumasok itong overloaded na truck na nag-weigh ng 89.63 metric tons. Kaya po bumagsak. Napigarin ni Marcoleta si Estrada na pangalanan ng mga opisyal ng DPWH na imbes panagutin at parusahan dahil sa kapabayaan ay na-promote pa raw sila. Kabilang dito sina Assistant Secretaries Loretta Malaluan at Mary Bueno at sina Yusek Eugenio Pipo Jr., Ador Canlas at Maria Catalina Cabral.
3 beses din anyang ginastusan ng pamahalaan ang pagpapatibay ng tulay bago ito bumagsak. Dapat po, sa aking palagay, dapat po ang contractor po ang dapat mag-shoulder ng expenses ng retrofitting, hindi po ang gobyerno. So 3 beses pong gumasta ang pamahalaan, Mr. President. Opo. At bumagsak. At bumagsak ang pa tulay. rin. So 3 beses pong nasampal ang Pilipino. Ang retrofitting dapat gagawin mo pag nagagamit na nagamit na yung proyekto, hindi pa nagagamit, ni-retrofit na. At yung retrofitting expenses ay gobyerno ang gumastos. At pinakamahalaga, based on records, mali po yung sinasabi ng mga taga-DPWH na overloading ang main cost ng collapse. Kasi dun sa records, technical reports, and yung timeline of events na sinabmit po dito sa Senado during the hearing, napakalinaw pa po sa sikat ng araw na hindi po ito isang aksidente dahil ito po ay preventable disaster born of negligence, oversight failures, and a lack of will to act when it mattered. Dahil dito, nirekomenda ni Senator Amy Marcos sa plenaryo na maimbestigahan ng Senate Blue Ribbon ang pangyayari. Sinusubukan pa rin naming hinga ng pahayag ang mga opisyal ng DPWH na nabanggit sa ulat. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante! Hindi suntok, kundi tirada ang pinakawala ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte laban sa administrasyon. Lahat daw na ginagawa nito ngayon, pagpapabango lang para sa 2028 elections. Narito ang agenda report ni Francis Folve. Bago pa umere ang podcast ni PBBM nitong Lunes ng gabi, una nang bumanat si Davao City Acting Mayor Baste Duterte sa kanyang YouTube channel. Pinuna niya ang ika-4 na sona ng Pangulo. Tagal ko na sinasabi yan. Simula pa lang ng itong nagpa-podcast tayo na masyadong focused sila on the 2028 elections. Tapos lahat ng movements ng administration are, inaano nila pinopoliticize nila lahat ng ginagawa nila to solidify their bid for the 2028 elections. Kaya yung functions ng government compromised. May hirit din si Baste sa mga congressman na dumalo sa SONA. Nakinig yung mga yun. Basta every time pumalakpak yung mga congressman, pasalamat sila, si BBM talaga yung presidente ngayon. Kasi wala busog kami Hindi talaga madali lahat Basta luhod lang kami dyan. Meron na kaming budget. Pati ang panonood ni AGA Party List Representative Nicanor Briones ng sabong sa cellphone habang nasa sesyon ng Kamara, di nakalusot. Hayaan na natin yan. Yan yung Congress. Ito nga yung klaseng gobyerno na meron tayo ngayon. May sundot din si Baste sa patama ni PBBM na mahiya naman kayo sa mga kumita umano sa DPWH flood control projects. Nagawa ba talaga ito ng gobyerno na ito? Mahirap isipin ba? Mahirap isipin. It's in front of the nation. They're doing this in front of every Filipino. On broad daylight, Mayor. Yeah, yung mga congressman naman, palakpak kami because who's going to take the blame? The President. Diba? And the President is so shameless, so wala rin. They were very proud. All very proud. It's so confusing. Sa 20th Congress naman, masaya si Baste sa Blue Ribbon Committee chairmanship ng kaalyadong si Senador Rodante Marcoleta. Tingin din niya, may laglagan na sa Senado sa pagitan ni Bam Aquino, Kiko Pangilinan at Risa Ontiveros. Tingin ko, si Bam at saka si Kiko kasi pwede sila maging running mates for the 2028 election kasi Aquino si Bam Si Risa Ontiveros kasi nag-express kaagad siya na ready siya maging president. And pareha silang LP, di ba? Sa mga eksena sa House of Representatives naman, pera lang talaga yung pinag-aawayan ng mga yan. It's either pera or policies that can favor their, businesses. Hindi rin daw bilib si Baste sa murang bigas program ni PBBM. Dagdag niya, wala naman umanong pinagsisilbihan ng Pangulo, kundi ang mga political dynasty at mga oligarko. Para sa agenda, Francis Polbe, Billionaire News Channel.
isa lamang fairy tale. Ganyan inilarawan ng kampo ni Charlie Atong ang mga paratang ni missing sabongero whistleblower Julie Dondon Patidongan. Para sa legal counsel ni Ang, si Patidongan at ang kanya umanong sindikato ang tunay na utak sa kaso. It would seem to me that the one responsible for the missing sabongeros is Julie Patidongan and his cohorts. Yan ang paniniwala ni Attorney Gabriel Villarreal, ang legal counsel ni bilyonaryo gambling kingpin Atong Ang. Una nang itinuro ni whistleblower Julie Dondon Patidongan si Ang na umano'y mastermind ng pagkawala ng 12-dosenang sabongero. Pero giit ni Villarreal sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, inosente ang kanyang kliyente. I find this to be a very cruel and unjust persecution of Mr. Ang and of his family. Dagdag ni Villarreal, fabrication o gawa-gawa lang ang mga pahayag ni Patidongan laban kay Ang. It's a fantastic story. It's almost a fairy tale. It's a story, I think, paralleled out of a mafia confession. Ayon sa abogado, nagsimula si Patidongan bilang security guard sa isa sa mga farm ni Ang. Nagpakitang gilas daw ito hanggang sa umangat ang posisyon at ginamit umano ang organisasyon ni Ang para mag-operate ng sariling sindikato. Wala raw ritong kaalam-alam ang kanyang boss. Dondon, being the perceived alter ego of Mr. Ang, controlled and monopolized the businesses that were available and were lucrative below what we call the ownership level of the whole operation. So you had to operate farms, you had to operate cockpits in Laguna, Manila, Batangas. All of this were under the control of Dondon. When Mr. Ang visits the farms, for example, in Lipa, one of his favorites, he would be approached by people because they have problems. Dondon would say, "Boss, ako nang bahala dyan." Wala hubang, kung totoo po yung sinasabi niyo, attorney, wala hubang ibang trusted person si Mr. Atong Ang para bulungan siya? There used to be until they were elbowed out by Dondon. Inintimidate pa raw ni Patidongan ang ibang cockfighters. Dondon was able now to develop his own B-level cocks and chickens. It is in that level that he would make the money. Why? Because he'd compete. His cocks would compete with whoever. Okay. And if he doesn't get his way at that level, he will intimidate the other entries and say, we will not admit you here next time if you don't come along with my operations. Dito ho ba pumapasok yung mga missing sabongeros? I think so. Naniniwala si Villarreal na alam ni Patidongan na ibubuking siya ng kanyang mga kapatid na ngayon nasa police custody na. Dondon Patidongan knew that the CIDG was hot on the tracks of his two brothers. So what was he doing? He is trying to make a story which will help him exculpate himself, extract himself from liability for the small operations, syndicate operations that he was doing without the knowledge of his superiors. Sinagot din ng legal counsel ang paratang ni Patidongan na pinaalis ni Ang kanyang mga kapatid sa bansa. It's now easy for Dondon to say that, simply because they held those two brothers from July 22
incomunicado until General Jean Fajardo revealed that they were in custody. And the day after that they were brought back to Manila, General Macapas was relieved. Why was he relieved? Let's say that he was, for whatever reason, for whatever friendly reason, he asked that he himself be relieved. But why? Why relieve General Macapas, who was responsible for the arrest of these two? Why relieve him on the following day? Had they not relieved General Macapas, the story may have been different. Nakikisimpatya raw si Attorney Villarreal sa pamilya ng mga nawawalang sabungero, pero mensahe ng abogado sa kanila, walang kinalaman ang kanyang kliyente sa sinapit ng mga biktima. At may buwelta naman agad si Julie Dondon Patidongan sa kampo ni Charlie Atong Ang. Paiba-iba raw ng kwento ang bilyonaryong gambling boss sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. 3 taon nang nakararaan nang sumalang sa isang Senate hearing ang bilyonaryo gambling kingpin na si Charlie Atong Ang patungkol sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Naging mainit sa mata si Ang matapos mapabalitang halos lahat ng major cases ng missing sabungeros sa mga cockpit arena na pagmamay-ari niya huling nakita. Ang kanyang naging depensa 3 years ago, may malaking conspiracy na nagaganap laban sa kanya. At mga big-time negosyante rin umano ng isabong ang mga mastermind sa pagkawala ng 34 na sabungero. Kung guilty ako, sasabihin ko sa inyo, kung guilty yung kumpanya namin, pero may papatunayan ko nga sa inyo na may conspiracy rito. Sino may-ari ng Lucky 8? Ako. Pag-aralan nyo may ito. Sino may-ari ng isang kumpanya dyan? The biggest, the longest gaming or gambling lord in the Philippines. Alam niyo na kung sino yan. 30 years na may higit yan. In fact, sinasabi pa niya na hawak niya mga presidente lagi. Ang alam ko rito, 6 kami na magkakilala rito. Okay, number 1 ako. So, number 2, Tebong Pineda. Number 3, kila Congressman Tebes. Number 4, hindi ko na alam yung mga kumpanya nila. Ex-Congressman Patrick Antonio. Number 5, kila Mayor Ella Nagaño. Number 6, kila General Cascolan. Plus 86. Nang pumutok muli ang isyu ngayong taon, tila nag-iba na ang ihip ng hangin. Lumutang ang umano'y Chief of Security at Farm Manager ni Ang na si Julie Dondon Patidongan bilang whistleblower. Ang kanyang itinuturong mastermind ang kanyang dating boss. Sa isang panayam sa On Point ng Billionaire News Channel, nag-iba na rin ang depensa ng kampo ni Ang. Mula sa isa umanong grand conspiracy 3 years ago, si Patidongan at ang kanyang mga kapatid na ang sinisisi. Ayon kay Patidongan, kasinungalingan at katawa-tawa raw ang bagong naratibo ng kampo ni Ang. Ang hirap yata maging mastermind yung tuta. Sino ba ang nag-uutos sa akin? Alangan na nang mag-uutos sa akin yung ibang tao. 'Di ba? Common sense na lang. 'Di ba? Ikaw may-ari ng sabungan. Ikaw ang may-ari ng online sabong. Una, sinabi niya, kung hindi natin gagawin ito, babagsak yung negosyo natin. May banat din siya sa abogado ni Ang. Para naman kay Attorney Villarreal, ngayon yung sabihin mo na ako ang mastermind. Panoorin mo sa Senate hearing noong nandun kami ni Mr. Atong Ang kung paano niya ako pinaglaban at kung paano niya nilinis yung pangalan ko. Yan pa lang, napakalaking sinungaling ng kliyente mo. Kaya sabi ko, Attorney Villarreal, galingan mo ang pagpaliwanag mo sa taong bayan na paniwalaan ka at para lumaki ang talent pay mo, Attorney Villarreal. Pinatawan na ng preventive suspension ang 12 pulis na inireklamo ni Patidongan. Ayon sa Napolcom, may basihan ng mga akusasyon laban sa mga dawit na pulis na ani Patidongan binabayaran ng milyon-milyong piso ni Ang mismo. Sino magbibigay na monthly na 2 milyon kay Colonel Orapa? Wala mang kapira-pira si Dondon Patidongan. Naninindigan naman ang kampo ni Ang na wala siyang kinalaman sa krimen. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Vice President Sara Duterte, be dismissed!
Ilalaan ng Senado ang sesyon nito bukas para talakayin ang ruling ng Korte Suprema sa impeachment ni VP Sara. Sa kabila yan ng motion for reconsideration na inihain sa SC ng Kamara. Narito ang agenda report ni Hannah T. Pinaghahandaan na ng mga senador ang debate bukas sa plenary tungkol sa impeachment ni VP Sara. Priority daw ito, ani Senate Majority Leader Joel Villanueva. Definitely, that would be the only agenda as we have talked about. And syempre, may kanya-kanya din kaming mga posisyon, may mga appeals. Ang kilalang Duterte ally na si Senator Bato de la Rosa, 2 beses binasa ang 97-page decision ng Supreme Court na nagdeklarang unconstitutional ang impeachment articles. Pwede na ako. Okay, hindi naman po nagmamagaling-galingan, no? Kundi may mga punto lang din tayo na ipapalabas. Depende sa mga puntos na ilalabas nila. That would be a debate, di ba? Handa muna raw siyang makinig sa anumang opinyon ng mga kapwa-senador bago umabot sa muling motion na wag lang ituloy ang paglilitis. Lalo na't nakapaghain na ng motion for reconsideration ang House of Representatives sa SC. Pero kung siya ang tatanungin, dapat respetuhin na lang ang ruling ng Korte Suprema. 4 na senador ang ngayon kinekwestiyon nito, kabilang sina Senators Risa Ontiveros at Bam Aquino. Anila, there should be no rush to decide on the impeachment. 4 versus 20? 4 against 20? Maging mainit ba yan? So tingin niyo? Hot debate naman ang inaasahan ni Senator Erwin Tulfo. Hindi na bago ang pagtingin ni Tulfo sa impeachment na maganda sana kung tuloy ang presentation of evidence. Gusto kong makita ng mga kababayan natin yung ebidensya. That's what I want. Gusto kong makita kung anong meron dito. O sige, tatayo ba ito? May laban ba, di ba? Parang you're going to a ring, di ba? May laban ba yan? Wala, or sa basketball, may panalo ba? Mukhang lamada na masyado. Para sa kapatid ni VP Sara na si Acting Davao City Mayor Baste Duterte, matagal nang dapat natapos ang VP Sara saga. Pero tila never say die ang moto ng Kamara. Bahala kayo. Bahala kayo sa buhay niyo. Sinabihan na nga di ba? Tapos ayaw pa rin. Ibig sabihin, natalo na kayo. Ayaw nyo lang tanggapin. Yun. Sa kabila naman ng pag-push ng Senado sa transparency at accountability na una nang sinabi ni Senator Win Gatchalian, pansamantalang ipinagbawal ng Senado ang pagpapasok ng media sa loob ng plenary hall bukas. Anila, that's to make room for guests or visitors. Pero agaran itong inaksyonan ni Ontiveros. Para sa madami nating mga kaibigan sa media, parang hindi sila pinapahintulutan sa session hall, taliwas po sa tradisyon at nakasanayan. Paglilinaw ni Senate President Cheese Escudero, reporters can as they usually do. Matatandaang nang mag-convene ng impeachment court nitong Hunyo, nahagip sa mga footage ng Bilyonaryo News Channel ang senaryo kung saan nagkatensyon sa pagitan ni Ontiveros at Amy Marcos at nagmistulang tinuturuan ni Villanueva ang presidential sister. Una na rin naging limited ang access ng media sa loob ng plenaryo nitong nakaraang linggo para mas organized umano ang interviews sa loob ng Senado. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Pinasasagot na ng Korte Suprema ang kampo ni VP Sara sa motion for reconsideration na inihain ng Kamara. Kanina rin, ilang grupo ang nagtipon sa labas ng SC para iapela ang pagbasura nito sa articles of impeachment laban kay Duterte. Iisa ang kanilang sigaw. Pasagutin sa mga aligasyon ang bise. Nagbabalik si Joash Malimban para sa detalye. Isang araw bago inaasahang magbotohan ng Senado kung susundin ba o hindi ang ruling ng Korte Suprema sa impeachment ni VP Sara, inulan ng protesta at mga petisyon ang kataas-taasang hukuman. Mag-aalas 10 ng umaga nang simulan ng iba't ibang grupo ang pagkalampag sa mga kalye ng Padre Fora sa Maynila. Pinangunahan ito ng grupo ng citizen complainants na naghain ng unang reklamo laban kay VP Sara. Yung grupo po natin ngayon, nananawagan po tayo ngayon dahil today ang unbank ng Supreme Court. Huwag nilang ulitin yung ginawa nila noong July 25 na wala silang dininig mula sa kabilang panig. Sana i-reconsider po nila yung naging decision nila. Sana balik na rin po yung decision nila. Bago magtanghali, isang grupo ang muling dumayo sa SC para magpaabot ng kanilang liham sa mga mahistrado.
Binubuo ito ng civic leaders at concerned citizens na tumututol sa pagdedeklarang unconstitutional ang impeachment articles laban sa bise. Suportado rin nila ang inihaing motion for reconsideration ng Kamara. Humihiling din sila na magkaroon ng oral arguments para marinig ng taong bayan ang iba't ibang argumento sa usapin ng impeachment. Hindi pwede na mga abogado lamang at mga kongresista at hukom ang mag-usap-usap. Dapat marinig ng taong bayan ang iba't ibang argumento tungkol dito at narito nga ang kauna-unahang liham ng mga mamamayan mula sa iba't ibang sektor para bigyan diin ang panawagan natin. Bandang hapon, mga kabataan naman ang sumugod at nanguna sa pagpoprotesta. Depensahan! Depensahan! Ipaglaban! Depensahan! Depensahan! Ipaglaban! Bago magsara ang SC, humabol ang isang bayan para magsumite ng kanilang sariling motion. Binubuo ang grupo ng mga retired Supreme Court justices at legal luminaries tulad din na former Senior Associate Justice Antonio Carpio, former Ombudsman Conchita Carpio Morales at Attorney Howard Calleja. Ang kanilang panawagan, balikan, rebisahin o baliktarin ang ruling sa impeachment ni VP Sara dahil tila SC raw ang nag-violate sa due process sa kanilang naging desisyon. Kung meron man tayong nakasulat sa batas at dapat sinusundin na batas, yun yung Francisco case ng 203. At kung ano man yung sinusunod, nakita na natin yung impeachment ni Corona, impeachment ni Erap, hindi naman inabot tayo ng 4, 5, 6 na buwan. Kaagad-agad pagka-file nila sa Senado, from impeachment sa Senado, nagkaroon kaagad tayo ng impeachment trial. Prospective dapat ang application kasi nung panahon na nagkaroon ng impeachment, ang tamang proseso ay yung sinunod ng House of Representatives. Nananawagan din ng isang bayan ng isang status quo ante order o pansamantalang pagpapahinto sa desisyon, pati na rin ang pagkakaroon ng oral arguments patungkol dito. Ayon sa mga petitioner, hindi pa huli para balikan ng Korte Suprema ang kanilang naging desisyon. Kaya panawagan nila sa Senado, huwag ura-urada sa paghatol kung susundin o hindi ang naging desisyon ng Korte Suprema na magbabasura sa impeachment ni VP Sara. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Intel officer ng PNP Highway Patrol Group pinagbabaril ng riding in tandem sa Makati. Susunod yan sa agenda. Traffic check muna tayo ngayong Martes sa Elliptical Road sa Quezon City. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Mabilis naman ang kabilang lane. Naging new normal na para sa ilan ang makahit ng 10,000 steps para sa kanilang fitness goals. Pero nitong weekend, marami ang hindi natuwa sa joggers at bikers sa UP Oval na nakisabay daw sa pagdagsa ng Upcat takers. Ang detalye sa agenda report ni Kian Quirol, live mula sa UP Diliman. Kian. Hot topic ang fitness matapos mabanggit ito ni President Bongbong Marcos sa kanyang ika-4 na SONA. Pero dito sa UP Academic Oval, mas matanda pa sa akin ang mga fitness and jogging activities na open for the public. 2 araw kada linggo, morning grind ni Sara Karingal ang pagdayo sa UP Oval mula Rizal Province para makapag-ensayo at tumakbo. Champion para sa kanya ang ambience dito para makatakbo. Kami na nakakapag-exercise, yung other things na
pwede namin gawin dito. Nagiging efficient kami. And anong tawag dito, parang malaking bagay siya sa amin dahil there's no need for us to pay. Fun run goer si Sarah, pero no more than the competition para ito sa kanyang kalusugan. Pero sa kabuuan, syempre for my own good, sa health ko, na yun, para malakas pa din. Di ba kasi yung exercise? So yun, nakaupo ka lang. Matagal nang may nagja-jogging sa UP Oval, katulad ni Sarah. Pero naging issue ito nang sumabay sa UPCAT at nagkaroon ng diskusyon kung paano ba ito masosolusyonan. Sabi ng ilang UP student, maging mindful, lalo tuwing may UPCAT like last week. Well, it's open naman po for all people outside students for it to be a work, an area to work out. Tingin ko kailangan may limit pa rin po talaga. Kulang din kasi tayo ng facilities na pwedeng maglakad. And yung UP kasi maganda kasi maraming puno, ganun. So hindi siya masyadong mainit. So parang maganda nga rin na magbukas ng mga areas para mas ma-encourage yung mga Pilipino na mag-exercise. Nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA na dapat magbukas ang mga lungsod ng mga parks at plaza para sa mga nais na mag-ensayo sa labas. Magpatupad tayo ng mga car-free Sunday tulad ng ginagawa sa ilang lungsod na dito sa Metro Manila, sa Baguio, sa Cebu, pati sa Iloilo at Davao. Bilang pagsuporta rito, simula ngayon, bubuksan ng Philippine Sports Commission sa publiko ang kanilang mga track and field oval sa Pasig, Maynila at Baguio upang makapag-jogging na kayo ng libre. Ilang mga netizen ang nagsasabi na issue ng bansa ang kakulangan ng pasilidad para makatakbo ng maayos at ligtas ang publiko. Para kina Al Christian at Veronica, magbibigay pa ito lalo ng mga oportunidad sa publiko para makapag-ensayo at magkaroon ng work-life balance katulad sa ibang bansa. Para sa everyday lives natin, lalo dito sa Manila, di ba super congested ng traffic and parang surrounded talaga tayo sa mga big buildings, especially lalo na dito sa Manila, sobrang daming malls. If you're going to compare some other countries, makikita mo na sa kanila may mga sidewalk, merong mga talagang place to run. Hindi katulad dito na parang kailangan mo pumunta sa isang lugar para makatakbo. Kung tutuusin, meron namang places to run na open for the public. Kaya nga lang, limitado ito. Kaya mas accessible pa rin ang UP Oval para sa karamihan. A lot of people, di ba, they run here sa UP. So dapat meron din tayong other options na pwede tayong takbuhan. Hindi lang naman dito, lalo na parang dumadami na population natin. So eventually, di ba, parang imagine if lahat tayo dito na tumakbo. Maganda siguro na mag-start din talaga sa taas natin na parang sila yung mag-initiate. Pero FYI, marami-rami na ring alternative places to run or walk aside from UP Oval. At dito masasabi ng mga fitness goal achievers na hayay ang buhay sa Metro Manila. Nagpapatupad ng Carless Day to Run sa Tomas Morato kada unang linggo ng buwan. Pwede ring mag-jog sa Rockwell kasama ang Rockwell Run Club members sa Makati. Dito sa Quezon City Memorial Circle, sa may munisipyo ng San Juan, sa PSC Arena ng Pasig, sa BGC at sa Circuit Makati. Kaya sa mga naghahanap ng lugar na pwedeng mag-ensayo, choose your venue. At G, takbo na tayo! Maraming salamat sa iyo, Kian Quirol, live mula dyan sa UP Diliman. Himalang nabuhay ang isang intel officer ng Highway Patrol Group matapos paulanan ng bala ng riding in tandem sa Makati. Tinutugis na ngayon ng PNP ang mga sospek. Ang detalye sa agenda report ni Francis Folve. Aakalain mong death stunt sa pelikula ang eksenang ito sa Makati nito lang August 1. Pero ayon kay PNP Highway Patrol Group spokesperson, nadama lang. Kasamahan nila at intel officer ang nakadilaw. Nasa car wash siya noon at may kausap. Nang dumating ang dalawang lalaking nakasuot ng helmet at agad tinutukan ang pulis. Kumaripas ng takbo ang isa sa mga kausap, nakasunod din ng pulis. Pero na-corner siya at pinaulanan ng bala. Kita rin sa video ang pakikipambuno ng pulis sa kamatayan. Mula sa 14 na balang pinakawalan ng mga sospek, 11 ang tumama. 1 sa balikat, 8 sa tiyan at 2 sa hita. Matapos ang pamamaril, pinitas pa ng isa sa 2 gunmen ang kwintas ng pulis. Pinitik pati cellphone, baril at wallet ng biktima. Saka sumakay sa motor at umalis. Pero himalang nakaligtas ang biktima sa bingit ng kamatayan.
Ayon kay Malang, may official mission ng Intel officer na dumaan muna sa car wash noong nangyari ang pamamaril. Mabuti na lang at hindi nadamay ang musmos na anak na kasama ng pulis. Nagkataon po na ito pong kanyang anak ay sinundo muna po niya bago po sana ihatid or bago nakipagkita muna sa kanyang pong confidential agent. It so happen lang po talaga na nagkataon na ganun pong senaryo ang nasa kipot. Tukoy na ng Makati Police ang dalawang sospek na tinutugis na ngayon. Maaaring may kinalaman daw sa trabaho ng biktima ang pananambang. He is a former IMBAS officer. So, may mga projects po or may mga case operation plan po siya na hawak na nakasite din ng mga criminal groups or even dito nga po sa mga suspects po natin or mga kilala na wanted or mga most wanted persons na targeted po ang infiltration. Stable na ang kondisyon ng Intel officer at patuloy na nagpapagaling sa ospital. Para sa Agenda, Francis Polbe, Billionaire News Channel. Kakapasok lang na balita, naglagak daw ng mahigit 1 bilyong piso sa online sugal ang GSIS. Yan ang ibinulgar ni Senador Risa Hontiveros sa kanyang privilege speech kanina sa Senado. Ang DigiPlus na isang e-gaming company ang pinaglagakan umano ng pondo na galing mismo sa mga kawani ng gobyerno. Mula sa presyong 65 pesos per share, bumagsak ito sa 13 pesos. Ang ibig sabihin, lugi na ang pera ng mga miyembro. In the first place, what was GSIS thinking? Investing funds in online gambling. Tayo nga po, mga kasamang nagtatrabaho sa gobyerno, hindi pwedeng tumuntong sa casino. Lalo na, hindi pwedeng magsugal doon. Kaya, bakit ang GSIS naman, todo taya at ginawang puhunan ang pera ng public employee sa sugalan? Pakiusap ni Hontiveros sa mga kapwa-senador silipin ang issue dahil posibleng tip of the iceberg pa lamang ito. Maingay ang mga panukalang street parking ban ngayon pero hindi lahat kumbinsido na good move ito. Para sa pinakamalaki at pinakamatagal na auto club sa bansa, it's time to hit the brakes and think things through. Yan ang agenda report ng ating mobility correspondent, G. Baroga. It looks shameful when you run something and you have to take it back because it's full of holes. It's embarrassing. Yan ang sagot ni Automobile Association Philippines o AAP President Joe Ferreira sa mga street parking ban proposal ng DILG at MMDA. Sa proposal ng DILG, banned ang street parking mula 5 a.m. hanggang 10 p.m. sa mga secondary at tertiary roads. Sa MMDA naman, nakabase sa number coding hours na 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. ang oras ng parking ban sa mga side street. Ako, bilang isang commuter, pabor. Kasi mas lalong nadadagdagan yung tagal ng traffic, gawa ng masikip yung daan. Hindi nakakausad agad kasi may mga nakapark. Sa panayam ng BNC Mobility, sinabi ni Ferreira na hindi dapat minamadali ang ganitong mga polisiya. Ilang milyong mga Pilipino ang maapektuhan nito at kung hindi magagawa ng tama, it might do more harm than good. Pinun na rin niya ang deadline para sa resolution na September 1 at binigyang diin na kahit paiurong yan sa Oktubre ay masyado itong maiksing panahon ng pagpaplano. The first thing that you need to look at when it comes to that is the roadway itself that they are proposing is a residential area. Now, our problem is we have an old metropolis which had 2-lane roads ever since. You cannot expand it anymore because the real estate is too expensive in order to buy out all of the houses in order to increase the road size. Importante rin daw ang pakikipag-usap sa mga stakeholder at makinig sa mga hinaing ng mga maaapektuhan, mga commuter, driver, pati pedestrians. At ang AAP, lagi raw bukas na makipagdialogo sa gobyerno para ibigay ang kanilang mga mungkahi. We have the technical capability or understanding of motorists as well as
people who are in the street, even pedestrians. I think they listen to us one way. They don't have to follow us, but at least get a perspective as to how things should be done. Sa panukala namang no car, no garage policy, out of touch daw ito sa realidad. Para sa maraming Pilipino, owning a car is a dream. Umaabot pa sa halos kalahating milyong sasakyan ang nabebenta taon-taon. Pero ano ang maaaring gawin ng gobyerno? Sa ibang mga bansa gaya ng Japan, sinabi ni Ferreira na ang gobyerno ay bumili ng isang area at nagtayo ng parking building, 20 stories upward at 20 stories downward sa tulong ng pribadong sektor. It's like a turntable. It's like a turntable. You enter the parking. It is going to go inside an elevator. The elevator will bring it to a floor, unmanned or robotics, bring it to a floor with an empty slot, and it will be placed in that slot mechanically without the assistance of man. When you want your car back, you plug in your slot number because you have a receipt as to where your car is parked. The robots take over, take it from that particular floor and deliver it to the elevator. And when the elevator opens, your car is there. This can be a community parking system. Tiwala si Ferreira na kaya itong magawa dahil nakikita naman daw sa ibang mga bansa. Kaya tampayo niya sa gobyerno para mapaunlad ang urban mobility sa Pilipinas. Look to our neighbors who have done it successfully. Don't try to reinvent the wheel. Para sa Agenda, G. Baraga, Billionaire News Channel. Bukod sa mga nilulutong polisiya, tuloy-tuloy din ang pagdaragdag sa mga equipment para matugunan ang matinding traffic sa Metro Manila. 3 sensor-based traffic signals ang ibinigay ng NLEX sa MMDA. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Nadagdagan pa ang sensor-based traffic signals ng MMDA sa kanilang patuloy na pagpapatupad ng adaptive signaling system sa buong Metro Manila. Nag-donate ng bagong sets ng traffic lights ang NLEX Corporation na ikinabit sa 3 malalaking intersections na nadadaanan ng NLEX-SLEX Connector Road. Kabilang dito ang C3 Road, Espanya Boulevard at Magsaysay Boulevard. Today, we mark not just the handover of infrastructure, but the handoff of a shared commitment to smarter, safer, and more sustainable urban mobility. Maliban sa adaptive traffic signals, mayroon ding bagong lane markings at signages ang mga nabanggit na lugar na magsisilbi sa 143,000 na mga dumadaang sasakyan araw-araw. Hunyo nang ianunsyo ng MMDA na tatanggalin na ang countdown timer sa Metro Manila para mapabuti ang lagay ng traffic. Sa ngayon, 90% na raw ang na-switch na sa adaptive traffic signals. Mas naging maayos yung daloy ng traffic and at the same time, yung pong aksidente ay nabawasan. Sa amin pong pag-aaral at pag-aaral sa ibang bansa, yung pong countdown timers ay mas nagiging dahilan para sa mga motorista na mag-take ng risky behaviors na nagre-resulta po sa aksidente. Sa tulong ng artificial intelligence, automatic na nagbabago ang adaptive traffic signals batay sa volume ng mga sasakyan, lalo na sa gabi kung kailan walang traffic enforcers. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Nagkasagutan ng mga opisyal at residente ng Green Hills East Village sa Mandaluyong dahil sa planong construction ng 70-story condominium. Labag daw kasi ito sa zoning laws. Narito ang agenda report ni Hannah T. Uminit ang tensyon sa Green Hills East Village sa Mandaluyong dahil yan sa planong pagtayo ng higit 70-story condominium. Proposed high-rise daw ito ng Shang Properties Incorporated o SPI na may projected 9-year construction timeline. Na-acquire ito sa halagang 2.5 billion pesos mula sa San Miguel Properties, isang subsidiary ng San Miguel Corporation ni ultra-bilyonaryo Ramon Ang. Kontra ang ilang mga residente, kabilang na si Senator Erwin Tulfo dahil sa paglabag daw nito sa zoning laws at kawalan ng konsultasyon. Nagsagawa ng town hall meeting ang mga residente kagabi. Many of us only learn about this project through informal channels. No formal notice,
no public hearing, and no consent was sought from the residents, a blatant disregard of our rights and our voices. Ani Tulfo, mismong si Mandaluyong Mayor Menchie Abalos ang nagsabing approved ito ng barangay at ng JEVA o Green Hills East Village Association. Panahon pa raw ng kanyang father-in-law na si Ben Abalos Sr. Those elected or appointed to represent and protect our interests have failed to inform us, engage with us, or explain how such a massive development will proceed without our knowledge or input. Umapela si Tulfo sa Mandaluyong LGU na i-review and if needed, i-revoke ang permit ng Siang Properties. Pero agarang bumuelta ang barangay sa senador. Anila, wala silang in-issue na clearance sa Siang Properties dahil hindi rin kumpleto ang documents nito at wala raw approval mula sa JEVA. So I don't know where you got your information, Senator, but that is a lie. I can also sue you for libel. Because we have not issued any clearance, Senator. So before you start talking, you make your facts right. Katunayan, maski sila, nagulat daw sa biglaang heads up tungkol sa pagtatayo ng gusali. Sinisikap din daw ng board makipag-ugnayan sa LGU, kaya lang they were allegedly snubbed by local officials. Para sa barangay, nagmistulang atake ang mga pahayag ng senador. By the JEVA board and by the barangay, you're double whammy, Mr. Senator. Pero paglilinaw ni Tulfo, nakuha niya ang info sa mismong alkalde at naroon siya sa town hall meeting, hindi para maging kaaway, kundi bilang isang concerned resident. Isang low-density residential zone ang Green Hills East na may height limit na 3 floors o 10 meters lang. Una nang naglabas ng board resolution ng JEVA na tumututol sa malalaking development sa loob ng village. Concern ng mga residente, nalulunod na ang Green Hills East sa diesel, naglalakihang delivery trucks at double parking, dahilan para maistorbo ang peace and order sa lugar. Sa reso na pinirmahan noong July 23, inuutos na walang may isyung permit para sa structures na lalagpas sa 6 na palapag o 18 meters at 10 palapag o 30 meters. Bawal din ang construction na magdadagdag ng higit 15 employees sa isang establishment. Sa ngayon, wala pa ring paglilinaw mula sa Mandaluyong LGU at Siang Properties. Pero kalaunay nagkasundo at nagkamayan pang mga residente at umuugong ang posibleng pagpupulong nila kasamang LGU. Para sa ilang residente ng Green Hills East, hindi ito panahon para maging divided. Panawagan pa nila, they're not saying no to development. They're saying yes to a smart, humane, and law-abiding one. Para sa Agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Patuloy ang pagbaba ng inflation for the month of July. Isa sa may pinakamalaking ambag ang murang bigas. Ang detalye sa agenda report ni Sujin Kim. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mahigit 5 taon, bumaba sa ilalim ng 1% ang inflation sa Pilipinas. 0.9% ang naitalang inflation nitong Hulyo mula 1.4% noong June dahil sa patuloy na pagbagsak ng presyo ng mga bilihin. Partikular ang bigas na nag-negative 15.9% inflation, isa pang record low para sa PSA. Ito po yung pinakamalaking pagbaba dito sa presyo ng bigas. Siguro mga next 4 months we still be seeing negative inflation for rice. Ang expectation natin as an average rice inflation negative for the whole year. Sa mga uri ng bigas, pinakamalaki ang binaba ng regular milled na sinasabing naambagan daw ng 20 peso per kilo rice ng gobyerno. Bukod sa bigas, nagmura din ang mais at nasa negative territory ulit ang ilang mga gulay. Bumagal din ang pagtaas ng presyo ng ilang pagkain tulad ng karne, partikular ang karne ng baboy, gatas at iba pang dairy products, partikular ang powdered milk, mga prutas at mga ready-made food. Pero hindi lang pagkain ang bumaba ang inflation, malaki rin ang ibinaba sa kuryente at LPG, pati sa transport na nakapagtala ng pagbaba sa sea at airfare at presyo ng gasolina.
Sa kabila ng positibong datos, nilinaw ng PSA na ang pagbaba ng inflation ay hindi nangangahulugang hindi na tumataas ang presyo. Yung inflation natin bumababa na, no? Pero overall, positive pa rin yun. So ibig sabihin, tumataas pa rin yung presyo ng mga bilihin on a yearly basis. Mas mabagal lang ang pagtaas ng presyo. May mga items nga tayo na medyo substantial yung pagtaas. Yung presyo ng baboy. Ang ating presyo ng pork per kilo, ang tinatrack namin, for example, yung kasim. Ang ating average price noong July ay nasa 371 pesos average for the Philippines. Pero noong July last year, ito ay nasa 335 pesos lang. Inaasahan din na tataas ang presyo ng gulay sa Agosto, pati na rin sa ilang produkto ng petrolyo. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, nasa loob ng forecast range na 0.5 to 1.3% ang resulta ng Hulyo at inaasahang mananatiling mababa ang inflation para sa buong 2025. At on the table pa rin ang further rate cuts mula sa BSP habang tinutuloy nito ang kanilang easing cycle. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. PBBM nakipagpulong sa Presidente at Prime Minister ng India. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo sa Commonwealth. Batasan naman, mabagal ang daloy ng mga sasakyan papuntang Fairview at papasok ng Batasan Road. Light to moderate naman ang kabilang lane. Nagsimula na ngayong araw ang official engagements ni PBBM sa kanyang state visit sa India. Sinalubong at binigyan ng first couple ng ceremonial welcome sa pangunguna ni Indian President Draupadi Murmu at Prime Minister Narendra Modi. Ito ang unang state visit ng Pilipinas sa India after 18 years. Kaya itinuturing itong mas paglalim pa ng ugnayan ng dalawang bansa. Matapos ang seremonya, nagtungo ang first couple sa Rajghat at nagbigay pugay kay Mahatma Gandhi o ang tinaguriang Father of India. Bago ito, nakipagpulong na rin ang Pangulo sa Filipino community sa India para pasalamatan sila sa kanilang suporta. For 7.5 decades, we have had excellent relations with India. But tomorrow, this relationship is going to receive a major boost. This means that from now on, our cooperation will intensify further and become even more impactful in many, many areas that we had not explored with India before. Umaaray na ang mga magsasaka sa patuloy na pagbaba ng presyo ng palay. Kaya ang kanilang panawagan, ibasura na ang rice tarification law. Ang detalye sa agenda report ni John Manalo. Repeal the rice tarification law. Yan ang panawagan ni kilusang magbubukid ng Pilipinas chairperson at magsasakang si Danilo Ramos. Giit niya, pahirap lang sa rice farmers at sa buong rice industry ang batas na ito, simula maipasa noong 2019. Grabe ang epekto sa loob ng mahigit 5 taon ng full liberalization ng bigas. Ang katunayan, number 1 na tayo sa pag-import ng bigas sa buong mundo. Dahil kasi mas mura ang imported na bigas, nahihirapan ang mga local farmer makipagkompetensya at ibenta ang kanilang ani. Kaya ang hinaing din ng magsasakang si Tony Cordero, itigil na ang pag-angkat ng bigas sa bansa. 30 years nang nagsasaka si Tatay Tony sa Plaridel, Bulacan. Kung kapos tayo po pwede. Kung hindi naman, bakit paangkat? Ayun nga, magkakalkala tayo ng karibal pack ako kalaban. Kung meron naman tayong inaani, sapat-sapat naman yung inaani natin para sa atin.
ba't pa tayo aangkat? Sa ngayon, nasa 10 pesos kada kilo raw nabibenta ang palay na inaani ni Tatay Tony. Maswerte na raw sila kapag umaabot ng 14 to 15 pesos kada kilo ang presyo ng palay. Ayon kay Mon Tulfo, nagbabalak daw ang kanyang kapatid na si Senator Erwin Tulfo na amyendahan ang rice tariffication law. Dati rin nagpahayag si Senator Erwin na nais niyang maibalik sa National Food Authority ang mandato ng pagbili ng palay mula sa local farmers at makapagbenta ng bigas sa murang halaga. Inalis kasi ang mandatong ito sa ilalim ng rice tariffication law. Pero para kay Ramos, mamili siya diretso sa mga rice farmers sa baryo na hindi bababa sa 20 pesos skin dry at ibig sabihin niya 20 pesos at the minimum. At bili ng NFA ang 20 to 25% ng total palay production. Meron kasing pinagmamagaling ngayon yung gobyerno, bumibili daw ang NFA ng palay. Hindi yun maramdaman ng magsasaka. Ayon sa Presidential Communications Office, kasama sa inirerekomenda ng Department of Agriculture ang pagtaas ng taripa sa imported rice at ang temporary halt sa pag-import ng bigas. Pag-uusapan daw ito ng Pangulo at ng kanyang gabinete on the sidelines of his state visit sa India. Suportado naman ng Farmers Group na Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG ang plano ng DA na ibalik ang 35% tariff for ASEAN imports at 50% tariff for non-ASEAN imports. Nakiusap din ng SINAG kay PBBM na i-request na ang agarang pagpasa ng isang enabling legislation para maibalik ang rice import tariff sa dati habang nasa sesyon pa ang Kamara. Lalara pa raw kasi ang kondisyon ng mga magsasaka kapag bumaba pa ang presyo ng palay. Panawagan naman ni Tatay Tony sa gobyerno, dagdag na suporta para sa tulad niyang magsasaka. Ang mahal-mahal ng pataba kung mga sa gobyerno manggagaling, gaya ngayon wala pa yung libreng pataba, pondohan nila ng mas maganda. Para yung magsasaka, makaaral sa hirap. Matagal nang panawagan ng mga magsasaka na palakasin ang lokal na produksyon ng palay. Kaya ang hamon nila sa Department of Agriculture at Marcos Jr. Administration, tunay na suporta sa sektor ng agrikultura na dapat naman daw talaga ay nangunguna sa bansa. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Sanib puwersa naman sina Senators Risa Hontiveros at Kiko Pangilinan para sa rice industry. Layon nilang bawiin ang bola sa Pangulo sa pagpapataw ng import duties. Narito ang agenda report ni Hannah T. Dapat alisin na sa Pangulo ang kapangyarihan nitong baguhin ang mga taripa sa bigas, ayon sa dalawang senador. Naghain ng joint resolution sina Senators Kiko Pangilinan at Risa Hontiveros para rito, matapos ang massive drop sa rice import duties. Sa ilalim ng Executive Order No. 62 na pinirmahan noong June 2024, bumaba ang tariff sa imported rice from 35 to 15%. Ang resulta, daluyong ng cheaper foreign rice na hindi kayang tumbasan ng local farmers. Matagal na raw itong concern ng mga mambabatas sa NEDA na hanggang ngayon hindi pa raw nare-review ang nasabing order. Sa mga nakausap nating mga magsasaka sa Mindoro at sa iba pang mga probinsya, sabi nila, nagtatanim sila pero halos wala silang kita. Sino nga naman ang magtatanim ng palay kung malulugi lang naman? Babala ni Pangilinan na chairperson ng Senate Agriculture Committee, huwag patayin paunti-unti ang mga magsasaka at dapat ipaglaban ang karapatan nilang kumita ng sapat at mabuhay ng may dangal. Sabi sa joint reso ng dalawang senador, palay prices have plunged to 16.9 per kilo na mas mababa sa presyo last year na 24.9 pesos at hindi masyadong mas mataas sa production cost na 13.38. Direct result yan ng lower tariffs na nagbukas sa excessive imports, dahilan para maging world's top rice importer ang Pilipinas noong 2024. Hindi raw absolute ang kapangyarihan ng Pangulo sa pagset ng taripa at may karapatan ng Kongreso para bawiin ito. Kailangang bawiin ng Kongreso ang delegated authority na ibinigay sa Presidente na baguhin ang mga taripa sa bigas. Kaya
Panawagan ko sa Kongreso, magkaisa tayo. Ibalik natin ang proteksyon sa ating mga magsasaka. Pinapanawagan din ngayon ng 2 senador ang Congressional Caucus para ma-review ang kasalukuyang kalagayan ng rice industry sa bansa at ang struggling livelihood ng ating mga magsasaka. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel. Dating ERC chairperson Mona Lisa Dimalanta nag-resign dahil daw sa political pressure. Susunod yan sa Agenda. Isa pang traffic check ngayong Tuesday rush hour sa EDSA White Plains. Moderate ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Palaisipan para sa ilang medical group at health advocate ang pagkakatanggal sa ilang veteranong opisyal ng Department of Health. Pero may paliwanag ang ahensya. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor. Higit 50 medical organization kasama na rito ang Philippine Medical Association o PMA ang nababahala sa umunoy walang paliwanag na pagkakatanggal sa mga veteranong career official ng DOH. Kabilang dito si Maria Rosario Vergire na naging prominent figure bilang DOH spokesperson noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Alarma lang ang mga grupo ng mga doktor, no? Lalo na aming nire-respeto mga ginawang pagtutanong ni Undersecretary ng OIC, Dr. Vergire, noong panahon ng pandemic. CESO, Career Executive Service, meron siyang CESO 2 or yes, Doc. Or more, no? Which means, opo. Which means medyo meron kang security of tenure of your office until you retire or you retire, no? Or you are removed for any problems, no, with the way you serve. No? But you know for the fact that si Undersecretary Vergire has been very good with her service, and even yung letter niya terminating her tenure, wala akong explanation as why. Kasama ni Vergire na natanggal sa DOH sina Kenneth Ronquillo at Achilles Gerard Bravo na kapwa Career Executive Service Officers o CESO. Sa huling panayam ng Bilyonaryo News Channel kay Health Secretary Ted Herbosa hinggil sa pagkakaalis ng 3 opisyal, sinabi niyang sina Bravo at Ronquillo ay retirees na. Pero pagdating kay Vergire, you'll have to ask her. Si Vergire ay maari pa sanang maglingkod hanggang 2033 pagtungtong niya ng 65 years old. July 14 daw nang makatanggap ng notice mula kay Executive Secretary Lucas Bersamin si Secretary Herbosa. Nakasaad sa liham na nag-expire na ang tenure ni Vergire effective immediately. Umalis ng DOH si Vergire na may ranggong CESO 2. Tinagurian siya noon bilang the calm and steady voice sa panahon ng walang kasiguruhan dahil sa pandemya. Nang maupo si PBBM, nagsilbing acting DOH Secretary si Vergire hanggang naitalaga si Herbosa. Naitalaga pa ni Herbosa si Vergire na Chief of Undersecretaries at in charge ng operations sa iba't ibang rehiyon. Silent removal ang turing ng batikang cardiologist na si Dr. Tony Liachon sa nangyari sa mga opisyal ng DOH. Sa kanyang post sa X, wala umanong malinaw na komunikasyon, merit-based justification
o institutional transparency, kaya hindi lamang daw ito bureaucratic reshuffle. Sinyalis din daw na may nangyayaring hindi maganda sa loob ng ahensya. At nangyayari pa raw ito sa gitna ng maraming problemang kinaharap ng DOH. Pero hindi lang ang pagkakaalis kay Vergire ang kinukwestiyon ng medical groups, kundi pati ang pagkakatalaga kay Randy Escolango bilang kapalit niya. Hindi naman daw kasi mula sa larangan ng medisina o public health si Escolango at nakapagsilbi sa Department of Human Settlements and Urban Development, DOLE, Insurance Commission at Subic Bay Metropolitan Authority. Hindi namin ho kini-question at hindi kami nagdududa na maganda ang pamamalakad ng ating kalihim na Ted Herbosa. Maganda ang kanyang pagpapalakad ng Department of Health, no? Pero nangangailangan siya ng mga tutulong sa kanya upang ipatupad ang maganda pang mga serbisyo ng mga taong may kakayahan na, nung kilala mo ng kakayahan na at serbisyo na talagang napatunayan sa mga nakaraang taon. So hindi itong mga bago na hindi naman doktor din. Yes, Doc. So ang usapang medical sana ay ang tutulong sana sa kanya ay mga tao o mga doktor na may wastong kaalaman at sapat na kaalaman upang tumugon sa pangangailangan ng mga tao sa mga problemang medikal. Wala pang nakukuhang malinaw na sagot mula sa DOH tungkol sa issue sa ngayon. Isang linggo raw na wala si Secretary Herbosa at ang tagapagsalita ng ahensya na si ASEC Albert Domingo ay out of the country rin. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Political pressure ang dahilan kaya siya nag-resign. Yan ang pag-amin ni former Energy Regulatory Commission Chairperson Mona Lisa de Malanta sa kanyang panayam sa At the Forefront ng Billionaire News Channel. I think it was clear to me when the courtesy resignation memo was being followed up. It was clear that the message sent, so to speak, and message received. Plus, I was advised that I'm being considered for another office. So I think that was clear enough for me as a message that I wasn't seen anymore to be in the view of completing my term, my 7-year term at the ERC. The courtesy resignation itself is an act of political discretion. Panawagan naman ni De Malanta ang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Ito raw ay para mas maging epektibo ang ERC sa kanilang mandato. One thing that I think the ERC still needs is the ERC strengthening law or the amendment of EPIRA to strengthen the ERC, because we can't do this piecemeal as we have been doing over the last 3 years. We need a law that will become the basis for a full-blown reorganization of the agency. Psychological horror film ngayong Ghost Month ang offer ng award-winning actor na si Sid Lucero. Bida si Lucero sa pelikulang Post House at anya challenging ang paggawa ng ganitong movie. It's much closer to reality when you do horror. It's just that mas emphasize yung flaws ng tao na yan. Ako kasi, a lot of the characterization happens with my director and my writer before the whole thing, and then it's finished off on the set when the costume's on, when I'm talking with my co-actors, when I see how they are, dun ko nakakompleto yung mundo ko. Kwento naman ng writer at director ng film na si Nicholas Red. Inspirasyon niya sa naging pelikula ang kanyang malalim na interes sa history. In a way, I'm parang medyo history buff ako eh. And being one, it made me become interested in silent films in general. Of course, the silent films na I watch are mostly mga foreign nga kasi most of yung halos lahat ng sa atin nawala na nga eh. So, I wanted to combine that pretty much. The very modern take on horror
of people watching scary things like The Ring. Sinister is also, you know, one of our picks, but make it into give it a context of parang being a tribute to Philippine cinema. Iikot ang kwento ng Post House sa isang film editor na empleyado ng isang post-production facility kung saan lulutasin ng karakter ni Lucero ang isang misteryo ng nakaraan. Mapapanood ito starting August 20. And just like that, tapos na ang spin-off series ng Sex and the City. After 3 seasons, nagpaalam na si Sarah Jessica Parker sa kanyang karakter na si Carrie Bradshaw na minahal ng fans all over the world. Ayon kay Parker, Bradshaw dominated her professional heartbeat for 27 years. Pinasalamatan din ng aktres ang iba pang karakter sa series, gaya ni na Cynthia Nixon at Christine Davis, na gumanap bilang sina Miranda Hobbs at Charlotte York. Special mention din ang role ni Samantha Jones, played by Kim Cattrall, na hindi sumali sa series dahil sa real-life alitan nila ni Parker. Taong 1998 nang unang mapanood ang first episode ng Sex and the City sa HBO. Busy man sa careers, hands-on mom pa rin sina Judy Ann Santos at Marian Rivera. Sa kung papayag naman silang pasukin din ng kani-kanilang anak ang showbiz, may mga kondisyon daw ang mga aktres. Ang detalye sa agenda report ng ating kasamang si Monique Tuzon. Isang daang kwento puno ng inspirasyon ang naging hatid ng 100 years celebration ng isang sikat na food and beverage brand. Nakisaya pa sa event sa Shangri-La The Fort sina Judy Ann Santos Agoncillo at Marian Rivera. Bit-bit ang kanilang mga sariling kwento. Proud na ibinahagi ni Marian at Judy ang latest na ganap sa kanilang careers. But ngayon, looking at how the creativity of the new writers now, the new directors, ang lawak na ng utak, it's very creative, ang deep na mga pelikulang lumalabas ngayon. So I'm really excited kung ano yung pwedeng maihain sa akin. Projects I have ngayon, Stars on the Floor, and then yung Tadhana is nag-i-air pa din. And then may upcoming movie na gagawin, pero yung goal ko ning gagawin, minsan may mga bagay na magandang dumadating na lang siya at hindi mo pinaplano. So nandun ako sa moment na gano'n. Aside from being in showbiz, hands-on mom rin sina Juday at Marian. Ang kanilang mga anak nilalapitan na rin ng brand deals to enter the entertainment industry. Pero ang two moms, mayroong conditions bago payagan ang kanilang mga anak. Well, magtapos muna sila ng pag-aaral nila and then let's talk about after. Well, I guess if time comes that they would really decide that they want to join, hindi naman kami magagawa. Lalo na kung nakapagtapos na sila ng pag-aaral. Yun lang naman yung yung usapan namin. If you really want to join show business, it's totally fine. But it's much better na makapagtapos muna kayo ng pag-aaral ninyo para you have a foundation. Ito yung bagay kasi na hindi mananakaw. Education, and right now we're just building more memories with them kasi ang bilis talaga nilang lumaki. Present din ang iba pang showbiz personalities sa event tulad ni Marvin Agustin at Alden Richards. Para sa agenda, Monique Tuzon, Billionaire News Channel. What? Back to you. Thank you, Willard. Thank you, Will. Nax. Kaya naman pala wala itong si Monique, nagsososyal doon. Oo, no? Doon siya. Ganun ba yon? Sige na nga, makapagsosyalan na rin para maiba-iba naman. Andiyan na sa'yo yun. Innate sa'yo yun. Alin? Nako, grabe ka naman. Tinutukso po ako nitong dalawang katabi ko kasi meron po kaming color theme. Ngayon, kung inyong po napansin. Eh di syempre, pag sinabi ni Pinky na pula, eh di pula. Best Kita mo naman alam nga naman magpula ka na jacket. Oo nga hindi ko kaya yun. Si Attorney Sal lang ang may kaya. Si Attorney Sal lang yan. Oo. Kaya namili ako ng mga kurbata nung linggo. Masunurin ako talaga. Good. Oo, no? Oo, best in uniform. Pati sa bahay? Sa bahay, kailangan ayos parate. Ganon. Oo. Kailangan orderly. Girl Scout, ganyan. Yeah. Mukha nga. Best in uniform ka palagi. Bakit? Best in uniform. Oo. Ayaw rin magpakopya. I really wanted to. Ayaw rin magpakopya. Magpakopya? Uy,
I'm sorry, ako yung nagpapakopya. Totoo? Ay, ako yung nangungopia. Ikaw nangungopia. Nahuli kami Masama dati. yun, grabe. Masama. Huwag kayong Tama. gagaya. Joke Masama lang. yan. Masama yan. Ako Masama yan. nangungopia. Ako yung tagalista ng Noisy sa Blackboard. Ay! Ikaw yung dapat ang binubuli. Oo. O, exciting bukas, ha? Oo, tomorrow. Okay, Pinky, you know best. What is it going to happen It is tomorrow? Willard. Diba? Go ahead. Willard, go ahead. Ilalabas Pasok. natin yung popcorn bukas dahil ididebate na raw sa Senado kung susunod sila o hindi. Sa? Doon sa ruling na Supreme Court Na unconstitutional impeachment ni VP Complaint. Sara. Pero may MR pa di ba, na pending. Nag-file na sila ng MR, yung House of Representatives through the Office of the Solicitor General. Dahil sila nga yung tumatayong abogado ng House of Representatives. So, tomorrow will be very important. We'll see ano talagang mangyayari sa mga senador sa Senado. Itutuloy ba nila yung vote or will they decide to defer voting until the Supreme Court decides on the motion for reconsideration filed by the Solgen on behalf of the House of Representatives? I'm confused. Hindi ba final say ang Supreme Court? Pero sinasabi rin nila that they are co-equal. I think they're co-equal with the judiciary, but the Supreme Court is something else. Oh, di ba there are 3 branches of government that are co-equal, di ba? Oo. Executive, judiciary. Checks and balances sila. So pwede mong questionin ang Supreme Court. Ganun ba yun? Malalaman natin bukas yan. Oo. Hindi naman, well, yeah, because they're allowed to have to file a motion for reconsideration on a 13-0 vote. So mamaya, manood po kayo kasi guest ko naman si dating Chief Justice Reynaldo Puno. Ayan, yung mga matatanong natin mamaya. Sige. Manood tayo ng On Point ni Pinky Webb. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman po si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita, may agenda.